Natatandaan niyo pa po ba yun? Eh, Hindi na yan. Lalo na natatandaan. Yun po yung title natin. If you do, what is right? So, text po natin, makikita po yan sa Genesis chapter 4, verse 2 to 7. So, napag-usapan po natin doon na, sabi po doon, ano man yung field mo, working ka man, nagbi-business ka, or estudyante ka, you will always have something to offer. So, yun yung napag-usapan natin nung nakaraan. No, ngayon po, gusto ko buksan ulit itong pag-uusapan natin sa isang kwento. Kwento po siya ng isang kapatira natin, si Ate Joanna. Kung kilala niyo po siya. Kaya lang, hinihingal pa ako eh. Hinihingal ako eh. Yun. So, meron po kasi napulot siyang wallet. Nung nakapulot po siya ng wallet, pagtingin niya, merong ID. So, nung may ID po, siyempre, hinanap niya po sa buong Adelaida yung may-ari. Hinanap niya po. Tapos, nung nahanap niya, so, siyempre po, binalik niya. Hindi niya po binawasan. Sabi niya, hindi niya binawasan. Pero hindi niya daw po binawasan. Tapos, ang ginawa po nung may-ari na pinagsolian niya ay binigyan siya ng pera. Binigyan siya ng pera. So, bakit ko po ito kwento? Kasi ito po yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. No? Ang pagbibigay po sa Diyos ay hindi kailangan required. Hindi po na-require nung may-ari ng wallet, si Ate Joanna, ay hindi po na-require ni Ate Joanna yung may-ari ng wallet. O, pag sinuli ko to, bibigyan mo ako, ha? Walang ganon. Kusang loob yun. Bakit po niya binigay? Bakit niya po binigyan si Ate Joanna? Kasi na-appreciate niya yung ginawa ni Ate Joanna na lumibot pa siya sa Adelaida para lang makita yung may-ari. Ito po yung pinag-uusapan natin nung nakaraan. Si Abel po ay naintindihan niya kung ano yung ginawa. Ay, salamat po. Thank you, Mom. Naintindihan ni Abel kung ano yung ginawa sa kanya ng Diyos. So, ang pagbibigay po pala ay hindi kailangan required. Kailangan lang naiintindihan mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Diyos. Kailangan lang naiintindihan mo siya nagbigay sa iyo ng trabaho, siya nagbigay sa iyo ng business, siya yung nagbigay sa iyo ng opportunity na makapag-aral. Nagigets po, parang seryoso ba naman po kayo? Parang pakiramdam ko po tuloy galit kayo. Galit po ba kayo? Ay, hindi naman po. Sige po. So bago po tayo magpatuloy, let's pray po muna. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Hinihingi po namin ang iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isip. Na lahat ng salitang sasabihin ko dito ay yung mga nanggagaling lang sa iyo, Panginoon. Itago mo ako sa iyong banal na presensya. At hayaan mo po na mas makilala ka pa po namin sa oras na ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen. So yun po. Ngayon po, pupunta na po tayo dun sa ating point number 2. Ngayon pa lang po, nagsasabi na po sa inyo na baka medyo lumampas lang po tayo ng konti sa oras. Para tatapusin na po natin ito. Para wala ng part 3. Konti lang. Konti lang naman po siya. So, point number 2 po natin, ito po ay, you have to make sure that it is the fat portion. So, hindi pwedeng nag-aalay ka lang, hindi pwedeng nag-o-offer ka lang, okay na to. Sumweldo ka ng 20 mil, tapos yung tithes mo ay 100. Okay na yan, 100. Maiintindihan naman yan ng Diyos. Okay na yung offering mo na 100. Maiintindihan naman yan ng Diyos. 20 mil ang sweldo. 20 mil po ang sweldo. Sa Genesis chapter 4, verse 3 and 4. Pero may gusto po muna akong tingnan.
In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. So yan po yung sinabi dyan sa verse na yan. No, gusto ko pansinin natin yung word na broth. No? So pansinin natin yan. Ang Hebrew word po ng broth o dinala, ang Hebrew word po niyan ay heavy. Sige nga po, pakitingin po na. Sige ba po? Para makita po. Yan. So yan po ang Hebrew word niyan. Heavy. So ibig sabihin po niyan, to come in, come, go in, go. So yan po yan. So ibig sabihin, to come in. Yan po ang ibig sabihin niyan. Now, yung next word po natin is yung offering. Ano pong Hebrew word ng offering? Ang Hebrew word po ng offering ay min chatov. A gift or a tribute. So nakakuha niyo na po ba kung saan tayo papunta? So Abel came into the presence of God with a tribute. Ibig sabihin po niyan, to come in sa presence ng king na may dala kang regalo. Alam niyo po ba na sa medieval times, hindi pwedeng pupunta ka sa harapan ng king na wala kang regalo. Na wala kang may offer sa kanya. Hindi po yun pwede. Now, Abel understood na kailangan niyang pumunta sa presensya ng Diyos na meron siyang dalang tribute. Nagigets po? So, pag-uusapan naman natin ngayon po, ano po yung tribute? Ano po ba itong tribute? Tribute is an act, statement, or gift that is intended to show gratitude, respect, or admiration. Ito po yung naintindihan ni Abel. Nag-offer si Abel, nagbigay siya ng tithes, nagbigay siya ng offering, nagbigay siya ng time to show his gratitude. Yung binasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 21, dinamitan ng Diyos yung kanyang mga magulang. And he understood. And out of his gratitude, i-offer ko to sa Diyos. Ibibigay ko yung tithes ko. Ibibigay ko yung offering ko. Ibibigay ko yung time ko. Ibibigay ko yung energy ko. Now, out of respect sa Diyos, na God is holy, banal ang Diyos, pero hinahayaan niya tayo makalapit sa Kanya. Nagkasala yung mga magulang ni Abel, pero dinamitan pa rin. Dapat nga po, actually, patayin na sila. Nagkasala, patayin na. Dahil po ang Diyos ay banal. Pero out of His respect, naintindihan niya. And dahil nire-respeto niya ang kabanalan ng Diyos, at ina-admire niya yung kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po, you cannot give your tithes kapag hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo yun mabibigay. Hindi mo po mabibigay yung time mo kapag hindi mo kilala ang Diyos. Hindi niyo po yun magagawa. Ako na po yung nagsasabi sa inyo, hindi niyo po yun magagawa. Kaya po maraming nagtatides, bakit? Kasi hindi nila kilala talaga ang Diyos. Yun po ang totoo. Kasi base po doon sa binabasa natin, naintindihan ni Abel kung sino ang Diyos. Yung next meaning po nito, tribute, something resulting from something else. And indicating its worth. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, yung something na result nung ginagawa mo. Yan ang offering.
what you are doing in your field is not an offering. Huwag po kayong magkaroon ng misinterpretation. Huwag po kayong magkaroon ng misconception na, ay, ako, nagtatrabaho ako para sa Diyos, ito na yung offering ko. No. Hindi po yan yung offering mo sa Diyos. Kasi kung yan po yung offering sa Diyos, sana tinanggap na ng Lord yung pagtatrabaho ni Cain at pagtatrabaho ni Abel sa kanilang mga field. Tama po ba? Pero hindi. Tama po ba? Out of their fields, nandun yung offering. Out of their fields. Doon sa ginagawa mo, nagtatrabaho ka, yung sweldo mo, yun ang result ng trabaho mo. Yung profit mo, yun ang resulta ng business mo. Yung allowance mo sa school, yan ay resulta dahil pumapasok ka kasi hindi ka naman bibigyan ng allowance kung hindi ka pumapasok. Tama po ba? Kasi pagtatrabahuin ka ng nanay mo, di ka nag-aaral, magtrabaho ka para magkapera ka. Pero dahil nag-aaral ka, may allowance ka. Tama po. And time is a result of life. Dahil po may buhay ka, meron kang time. Amen. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin, ang tribute po ay it can be time, money, and energy. So, pag sinabi pong time, umaattend ka ba ng ating mga gawain sa church? O Sunday lang kasi nakasanayan na? Pag nakasanayan na, hindi na natin yan offering. Actually nga, sabi nga ni David eh. Sabi po ni King David, hindi ako magbibigay sa Diyos ng walang value sa akin. So kapag nakasanayan na, wala na yung value sa'yo. Nakasanayan mo na yun. Nakasanayan mo na yun. Pag nakasanayan mo na pumunta sa church every Sunday, wala nang value yun sa'yo. Nagagets po? Sabi po, it can be time. Meron po tayong prayer meeting ng Wednesday. Nakaka-attend po ba tayo? Oh, yes! Nakaka-attend po ba tayo? Praise God po sa mga nakaka-attend. At sa mga nakaka-attend, at sa mga hindi po nakaka-attend. Sikapin po natin umattend. Because this is our offering sa Lord. Hindi po natin to offering sa church. Hindi po natin to offering sa ating pastor. Hindi po natin to offering sa ating mga workers. Hindi po. Offering po natin sa Diyos. Lord, I offer you my time. Pupunta ako ng prayer meeting. Ay Lord, meron palang prayer and fasting ng every last Saturday. I offer you my time. Aattend ako ng prayer meeting. Because time is a result of life. Kanina, di ba? Something resulting from something else. Dahil my life, my time. So, binibigay mo ba yung time ko natutulog ka na lang? Wala kang time. O natutulog ka? Pag prayer meeting, natutulog ka. Pag prayer and fasting, natutulog tayo. Kasi Sabado yun eh. Nagigets niyo po ako? Amen po. Now, money, tithes and offering. Nabibigay mo ba faithfully yung tithes and offering mo? Nabibigay niyo po ba yung tithes and offering? Alam niyo po, ito po kasi yung umuusong tanong ngayon. Required ba tayong magbigay ng tithes and offering? Pero ipinakita po sa akin ng Diyos, kung totoo kang Kristiyano, Carlo, hindi ka magtatanong kung required pa ba ang tithes and offering. Kasi ang itatanong mo, kung bakit 10% lang ang hinihingi ng Diyos. Naitanong niyo po ba yun? Bakit 10% lang yung hinihingi ng Diyos? Naitanong niyo po ba yun? O ang naitanong niyo ay kung required pa ba tayong mag-tithes and offering?
Bakit po 10%? Ngayon po sasabihin ko sa kanyo, bakit 10%? Tingnan nyo po yung mga daliri nyo. Sige po. Ilan po yan? 10. Pag yan nabawasan ng isa, ano po tawag dyan? Ha? Kulang. Kulang po, no? So, ibig sabihin po, yung 10% na hinihingi ng Diyos ay yung wholeness. Yun na po, it represent the wholeness o it represent yung completeness nung pinagkakakitaan mo. Kung binibigay mo yung 10% ng sweldo mo, ng profit mo, ng allowance mo, yun ay pagpapakita sa Diyos na, Lord, ito yung completeness ng aking allowance. Ito yung completeness ng aking Diyos, ng aking salary. Yun po, ang pinapakita, yun lang ang gusto ng Diyos. Yun lang. Yun lang ang gusto ng Diyos, 10%. Yun na yung magre-represent ng kabuuan ng pinagkakitaan mo. Nagagets po? Nagagets na po natin bakit 10% lang. Kaya po pag pinag-aralan niyo po yung Bible, merong mga 10 plagues, no? Tapos nakikita niyo po, meron din yung from Adan to Noah, 10 generation po yun. Pinapakita din ng Diyos completeness. Ito na. O dito ko isa-save yung humankind. So nandun po yun. Di po ba kayo nagtataka, bakit 10 virgins yung nasa parable? So ang 10 po ay significant sa Lord. Kasi it represent the wholeness or completeness. And energy. Energy po, ang tribute po, it can be energy. Commitment of becoming a church worker. Nag-commit ba tayo? O natatakot tayo kasi mauubos oras natin? Mauubos oras ko dyan. Kukunin na lang ng ministry yung oras ko. Yoko na mag-ganyan. Yoko na mag-worker. Pwede naman ako mag-ministry sa labas. Malakas naman. Pero ayaw mag-commit. Yung energy na binigay sa iyo ng Diyos, na i-offer mo ba yung para sa Diyos? Helping with the repairs. Pag nakikita po natin, may mga sira na sa church. Ngayon po, may sira po yung ating sound system. Di ba po? Meron ka namang kakayahan, maalam ka naman sa pagkukumpuni. Pero hindi mo ginagawa. Helping with the needs of the church, hindi po pera. Kung ano yung mga kailangan maitulong po. Tumutulong po ba tayo? Ako po natatakot po ako sabihin to dito kasi baka sabihin nyo ay dinidiktahan ko po kayo. Hindi po ito. Ito po ay ibig sabihin ng tribute. Ito po ang ibig sabihin ng tribute. Ngayon, yung next meaning po ng tribute, ito po ay historical na meaning ng tribute. Tribute, a proportion of or its equivalent, paid to a minor for his work, or to the owner or lessor of mine. So ito daw po, yung proportion, sa minahan po, ito yung proportion na binabayad mo dun sa may-ari ng minahan. Yung job mo, hindi ba may-ari niya? Anytime pwede ka masasante. Yung business mo, anytime pwede mabankrupt. Yung opportunity mo, mag-aral, anytime pwede ka huminto. Naalala ko yung kwento ni Kuya Mark. Okay lang ba, Kuya Mark? Hindi po siya nakagraduate ng college na. Ngayon nakabalik na po siya. So anytime, kapag sinabi ng Lord, stop yung school mo, stop ang school mo. Pag sinabi ng Lord, tanggalin ka sa trabaho, tatanggalin ka sa trabaho. Pag sinabing i-bankrupt yung business mo, ibabankrupt ng Diyos yung business mo. Bakit? Siya po ang may-ari ng mga yan. Amen po ba? Amen. Yun. So yun po yun. Proportion. Yun yung proportion na binabayad natin dun sa may-ari.
Nung nagbigay sa'yo ng trabaho, nung nagbigay sa'yo ng business, nung nagbigay sa'yo ng opportunity to study. Now, yung next po, last meaning ko na ito yung pinaka gusto kong meaning ng tribute. Payment made periodically by one state or ruler to another, especially as a sign of dependence. Ito na. So, ang tribute po pala ay sign ng dependence. Ibig sabihin, pag binibigay natin sa Lord yung tithes and offering natin, sinasabi natin na, Lord, ako ay nakadepende sa iyo. Parang hindi po yata kayo agree. So, ibig sabihin po pala, pag binibigay natin yung tribute natin sa Diyos, sinasabi natin na, Lord, bibigay ko sa iyo to. Wala na akong kakainin bukas. Siya daw po magbibigay na sabi ni Nanay Vicky. Wala na akong kakainin bukas. Pero ibibigay ko to sa iyo kasi alam ko, pag binigay ko to sa iyo, meron akong kakainin sa mga susunod pang araw. Sign of dependence. Ikaw lang, Lord, ang pinagkakatiwalaan ko. Yun pala yung ibig sabihin ng pagbibigay natin ng tithes and offering. Hindi po pala yun pagbibigay sa pastor. Hindi pala po natin yung binibigay sa pastor. Hindi po pala natin yung binibigay sa church. Actually, pinapasecure lang pala natin sa Diyos yung kung anong meron tayo. Lord, sa iyo ako nakadepende. Hindi ako nakadepende sa aking trabaho. Hindi ako nakadepende sa aking business. Hindi ako nakadepende sa aking school. Bati pa po ba tayo? Bati pa po ba tayo? Yun. So yan po yung ginawa nila Abel. So they gave their tribute sa Lord. Now, meron pong isang hindi natanggap at merong isang tinanggap. Tama po ba yung kwento? May isang natanggap, meron din isang hindi. Sige ba, pakita po nung susunod yan. When we say some, it means a little portion of something. So, ibig sabihin ko nun, konti. Ang sabi ko kasi doon, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Ito na yung sinasabi ko kanina na okay na to. Di nag-ani siya. Nag-ani si Cain. Uy, maganda to sa akin to. Dito sa akin to mga maganda. Ito, mga papapangit to. Mga mamumulok na to. Ito, bibigay ko sa Diyos. Okay na to. Yan po yung sum. Pinagpilian. Now, makikita natin, and Abel also brought an offering fat portion from some. Now, bakit naman ginamit yung some? Dun sa part ni Abel. Yan naman po yung titingnan natin. Bakit po ba importante yung fat portions? Yun muna pala. Bago po natin talakayin yung some ni Abel, kasi napag-usapan na po natin yung sum ni Cain. Ngayon yung sum po ni Abel, pag-uusapan natin. Pero bakit po ba importante yung fat portions? No? Ang fat portion po kasi sa Old Testament culture or sa Jewish culture, it is for the Lord. So yan po ay para sa Diyos. Pero tingnan niyo po yung verse natin. Ang verse natin ay before the law. Ibig sabihin, naintindihan na ni Abel ang Diyos, wala pang law. Pero tayo, may law na, tapos nag-New Testament na, ayaw na natin intindihin yung law. Ayaw na natin intindihin ang Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Pero si Abel, before the law, before even the law came, nagbigay na siya. He understood na it is for the Lord. It is their tithe. Ang fat portion po ay tithe
sa Old Testament. And ang fat portion po ay considered the best. Yan na po yung pinaka-the best na may i-offer mo sa Lord. Ang fat portion. Now, it is often symbolizes abundance or richness. So yan, nagsisimbol po yan sa abundance. Kaya nga pag binibigay natin yung tithe natin sa Lord, sana sinasabi natin sa Lord, na Lord, ito na yung abundance ng pinagkakitaan ko. Sa'yo ito. Sa'yo ito. Ito yung richness ng pinagpapaguran ko. Sa'yo to. Yun yung sinasabi ni King David. Na sinasabi po ni King David na hindi ako magbibigay sa Lord ng walang value sa akin. Ang abundance po ba, valuable po ba sa atin? Valuable po ba sa atin yan? Abundance, richness. Actually, lahat po ng mga tao ngayon, marami sa mga tao ngayon, gusto nang yumaman. Di ba po? Yun ang hangad natin. Gusto ko to. Gusto ko to. Pag may nakita sa social media na magagandang kotse, uy, gusto ko ng kotse na to. Parang araw, bibili ko rin tong kotse na to. Bibili ako ng sports car, pero dito ka nakatira. Yung maraming sira-sirang kalsada, tapos bibili ka ng sports car. Nagigets niyo po? So, napaka-importante po sa atin ang abundance. So, ibig sabihin po ng fat portion ay abundance. Now, bakit po firstborn? Bakit ginamit din yung salitang Sam kay Abel? Now, yung firstborn po ay considered the best din po siya. Yun ay the best. Pag sinabing firstborn, first fruit, yan ay the best. Pinakamainam yan. So, ibig sabihin po, yung in-offer ni Abel, kaya po tinanggap, because it is the best of the best. The best of the best. Bakit po? Kasi, fat portion ng firstborn. Ibig sabihin, fat portion, the best. Now, firstborn, the best. Ibig sabihin po, the best of the best yung in-offer ni Abel. Kaya siya tinanggap ng Diyos. Now, bakit ginamit yung Sam? Sa Exodus chapter 13, verse 12. Nandyan po ba yan sa... Exodus chapter 13, verse 12. Ako na po magbabasa. Pakinggan po natin kung bakit Sam yung ginamit kay Abel. Pakinggan po natin ito. You are to give over to the Lord the first offspring of every womb, all the firstborn males of your livestock belong to the Lord. So bakit po? Bakit po Sam yung ginamit? Bakit po Sam? So, Sam po yung ginamit kasi hindi po niya in-offer yung mga babaeng firstborn. Ang in-offer niya lang po is yung mga lalaking firstborn because he understood that every firstborn male of his livestock belongs to the Lord. Nagets niyo po yung pagkakaiba ng pagkagamit ng Sam. Yung Sam po kay Cain ay pinagpilian. Ito yung akin, maganda to, ito yung pangit. Sa Diyos yan. Now, yung Sam kay Abel, kaya lang ginamit yung Sam kasi po hindi niya inalay yung mga babae. Ang inalay niya po ay firstborn male. Kasi he understood na ang firstborn male of every livestock ay para sa Diyos. Yun po ang yun ang dahilan kung bakit siya tinanggap ng Diyos. Bakit tinanggap ng Diyos yung offer niya? Because he offered sa Lord the best of the best. The question,
Are you offering your best of the best? That's the question. Binibigay mo ba yung the best of the best? Now, point number 3 po. You will always have a choice. Meron ka namang choice. Meron naman po tayong choice. Di naman natin choice na ibigay yung offering natin. Pwede naman. Pwede naman po natin hindi ibigay. Katulad po, sa Genesis chapter 4, verse 3 and 4, katulad po doon. Sabi doon, Cain chose not to do the right thing, and Abel chose the right thing. Diba? Pinakita po doon, sa kwento na yun, na pinili ni Cain ibigay yung hindi tama. At pinili ni Abel gawin yung tama. Sabi ng, ito na nakakalungkot. Huwag, antayin niyo po ba tanongin kayo ng Diyos ng tanong na to? Genesis chapter 4 verse 7. Ito na yung tanong na malungkot. Ito po yung tanong ng Diyos. Sabi niyo dito. Ayan, sige po. Ito na. If you do what is right, will you not be accepted? Kung ginawa mo yung tama, hindi ka ba tatanggapin? Pwede niyo pong sabihin sa akin lahat na hindi na tayo na-require sa New Testament magbigay ng tithes and offering. Pero wala po, sa tingin ko walang makakalapit sa akin. At sasabihin sa akin ngayon na mali ang pagta-tithes. Wala pong neutral sa Diyos. Kung tama ang pagta-tithes, ibig sabihin na hindi pagta-tithes ay mali. Ganun lang po siya kasimple. Walang neutral sa Diyos. Pwede naman, walang ganun. Walang ganun sa Lord. Walang pwede naman sa Lord. It's either right or wrong. Kasi yun lang yung pinakita niya sa atin sa verse na. Ang sabi ng Diyos, if you do what is right, will you not be accepted? Kung binibigay mo yung offering mo sa Lord, hindi ka ba tatanggapin? Yung last part po niyan, but if you do not do what is right, ito na, kaya po tayo ay ini-encourage ng Diyos to do what is right, kasi ito na po, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Andyan yung pride, andyan yung self-centeredness, andyan yung greediness, andyan yung pagiging madamot, andyan yung pagiging magagalite, andyan lahat yan. It desires to have you, but you must rule over it. Sabi ng Diyos, but you must rule over it. Paano ka mag-rule over it? Do what is right. Gawin mo kung ano yung tama. Hindi ka kailangan na required to do the right thing. If you know that it is the right thing, then do it. Yan ang tama. Ulitin ko po, hindi po mali ang pagtatights. At kung ang pagtatights ay tama, ang hindi pagtatights ay mali. Naintindihan niyo po ba ako? Nakuha po ba natin yung message ng Lord sa atin? Ang gusto lang po ng Lord gawin natin yung tama. Wala po siyang ibang gusto. Hindi niya gusto kunin yung 100% mo, hindi niya gusto.
Hindi niya yan gustong kunin. Sa'yo yan. Alam niya kailangan mo yan. He is asking for your 10%. Yun lang ang hinihingi ng Diyos mo. Your 10% of everything that you have. Time, energy, and money. Yun lang ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Now, do what is right. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Salamat po na narinig namin yung mga salita na to. Ito po, yung pagbibigay namin sa iyo ng aming time, pagbibigay namin sa inyo ng tithes and offering, at yung pagbibigay po namin ng energy sa iyo, ay sign ng pagiging dependent namin sa iyo. Panginoon, turuan mo po kami na mai-offer namin yung the best of the best. Na hindi kami magagaya kay Cain na pinagpilian lang yung binigay sa iyo, kundi yung mga the best ang ibibigay namin sa iyo. Lord, kung sa amin lang sarili, hindi po namin kayang magbigay. Kung sa amin lang pong sarili, hindi po namin kaya kasi kami po ay madamot. Kami po ay makasarili. Ang gusto lang po namin ay sarili namin, Lord. Ang gusto namin lagi ay benepisyo. So kung sa aming sariling lakas lang, Lord, hindi namin kayang ibigay sa'yo yung para sa'yo. Pero Lord, we ask for your help, for the Holy Spirit to help us, to deliver us from the spirit of greediness, from the spirit of selfishness, Lord. I-deliver mo po kami sa mga ganitong klaseng spirit. Tulungan mo kaming mag-rule over it by doing what is right. Maraming salamat po. Nawa na ibigay namin sa iyo ang papuri at ang pasasalamat, Panginoon. At nawa na itaas namin ang pangalan mo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.